Alleluia, 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 Alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpunan siya ng napakaraming tao kaya't lumulan siya sa isang bangka na nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan naman ay nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon, ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nanlata at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay walang ganong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, nagkaroon ng uhay. Na tig-aanim na po, tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang mga may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa nakinig sa kanya ay lumapit, nakasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuro sa pamagitan ng talinhaga. Kaya nga, tumingin man sila ng tumingin ay hindi nila makikita. Makinig man sila ng makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman siya. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba nyo naunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo maunawaan ng ibang talinhaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos silang pakinggan ito, pagdakay dumaan si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig ng salita, ito agad ay inilang tinanggap ng may galak, ngunit hindi naman ito tumimok sa kanilang puso, kaya hindi sila natili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dinig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa kayamanan at mapaghangad sa iba na mga bagay. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi sila makapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakinggan nila at tinanggap ang salita, at sila'y nagsipamunga ng tig-30, may tig-60 at tig-100. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santo Tomas de Aquino, isa pong pantas, pari ng simbahan.
At ang pagiging pantas, mga kapatid, ay pagbibigay ng ambag sa simbahan sa isang napakahalagang karunungan na ibinigay ng paring ito na naging santo. Mga kapatid, si Santo Tomas po ay nagbigay sa atin ng liwanag. Liwanag hindi para sumikat. Liwanag hindi para tumalino. Liwanag para tanggapin natin ang pananampalataya na totoo. Tanggapin natin ang karunungan na nanggaling sa kaharian ng Diyos. Tanggapin natin ang Panginoon, hindi lang dahil alam natin, hindi lang dahil nararamdaman natin, kundi isinasa buhay natin. Ganyan, mga kapatid, ang tinuturo ng ating santong ipinagdiriwang sa araw na ito. Kaya po, napakaganda po, mga kapatid, na napakinggan po natin ang pagbasa po sa mga araw na ito, lalo tigit sa mabuting balita ni San Marcos. Ang Panginoong Hesukristo, sa panahong pong ito, ay nagtuturo at nangangaral. Ngunit ang kanyang pagtuturo ay ginagamitan po niya ng talinhaga. Bakit po ba kaya ginagamit ni Jesus ang talinhaga? Sapagkat hindi maabot ng tao ang karunungan ng Diyos. Kaya ang Diyos, gumagamit siya ng paraan upang maunawaan natin kung ano ang kanyang pahiwatig, ang kanyang mensahe, ang kanyang naisin para sa atin. Kaya po, napakaganda po ng talinhaga na ginamit ng ating Panginoon sa mabuting balita. At ito po yung tinatawag nating parable of the sower. Hindi ba? Ang salita daw po ng Diyos ay para pong mga binhi na hinasik sa iba't ibang klasing lupa. Akala natin, kapag maganda ang binhi, kahit saang lupa, tutubo ng maganda. Di ba? Pero mga kapatid, it is not the seed. It is the disposition of the soil. Ang lupa ay tayong mga tao. Kung paano natin tinatanggap ang binhi ng karunungan ng Diyos, kung paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos, tayo ba'y parang mga katulad ng lupa sa dawagan, sa batuhan, sa isang malaking parang na kung saan ang mga binhi ay hindi man lang tumubo o tumubo man, hindi man lang lumago. O tayo, mga kapatid, yung matabang lupa na inaasahan ng Diyos na tumubo, lumago at nagkaroon ng bunga na tig-30, tig-60 at tig-100. Mga kapatid, paano ba natin isa sa buhay ang mga napakinggan nating katuruan na ito ng Diyos? Sa ating pagsisimba, saan nakatuon ang iyong puso? Saan nakatuon ang iyong atensyon? Sa mga kakainan mo ba sa labas ng simbahang ito? Sa mga pupuntahan mo ba matapos kang magsimba dito? O dahil narito ka para madama ang awa at habag ng Diyos ng poong Jesus Nazareno? Kasi mga kapatid, kung narito lang tayo dahil sa mga bagay na mapapala natin, hindi po tayo, mga kapatid, nakakatanggap ng bagay na hangad ng Diyos para sa ating lahat. Bagkus, mga kapatid, ang pinapakita natin, ang ipinapahayag natin, walang iba kundi ang pagiging makasarili ng tao. Kundi, mga kapatid, tinuturuan tayo kung talaga bang ang puso at isip natin sa iisang diwang ito ay nakatuon para sa Diyos. Upang tayo ay tumubo, upang tayo magkaroon ng bunga, upang magkaroon ng kaganapan ang kanyang salita sa ating buhay. Kaya, mga kapatid, hindi ba sa banal na misa, hindi lang po ang mahalaga dito'y salita ng Diyos. Hindi lang din po mahalaga dito'y sermon ng pari. Pag po napakinggan natin ang salita ng Diyos, kapag napakinggan natin ang sermon ng pari, ano ang tinatanggap natin sa wakas ng misa? Hindi ba ang banal na Eucharistia ang kaganapan ng salitang napakinggan natin? At sa huli, mga kapatid,
Ano ba ang tinuturo sa atin nito? Kapag ka po tinanggap natin ang salita, pinakinggan natin ang salita ng Diyos, tinanggap natin ang katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo, hindi ba tayo din ay inaasahan na ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng kabutihan at pagpapala na tatanggap natin sa banal na misang ito? Ganyan mga kapatid, tayo na hinasikan ng binhi, hindi lang para tamnan, hindi lang para lumago, kundi tayo ay maging mabuting ehemplo sa ating kapwa-tao. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa tayong lahat, ituon natin ang ating pansin kay Kristong Panginoon natin upang tayo lumago, tumubo at magkaroon ng bunga sa ngalan niyang lubhang dakila. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.